Everybody say, praise the Lord! Nagkaroon tayo ng bagong grupo, itong mga toddlers. Kaya nga, siniparate na namin yung Sunday school ng mga toddlers, tsaka yung kids, tapos young people, then pang-apat na ang adult. Kinakailangan talaga natin mapangalagaan. Basahin natin ang Matthew 19:13 hanggang 14. Praise the Lord. Then were there brought unto him little children, that he should put his hands on them and pray. And the disciples rebuked them. But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not to come unto me, for of such is the kingdom of heaven. Ayan. Praise the Lord. So we could say these are toddlers. Ang mga toddlers ito. Kasi mga little children yung tawagin eh. Then were there brought unto him little children, that he should put his hands on them and pray. So yung mga parents, dinadala nila yung mga children nila na mga maliliit kay Lord Jesus Christ para i-bless sila, para i-lay hands sila. So, siguro yung mga disciples without knowing anything from God, akala nila disturbo lang ang ginagawa ng mga parents sa paghahatid sa mga bata doon kay Lord Jesus. So, the disciples rebuked them. But what was the reaction of our Lord Jesus Christ after they rebuked the parents na nagdadala ng mga bata? But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not to come unto me, for of such is the kingdom of heaven. So, doon ako ngayon kasi the other night, Friday, may opinion si Sister Emma, meron daw nag-suggest na hindi pwedeng ihalo ang toddlers sa mga kids. Dahil hindi nagiget ng mga toddlers kung ano yung tinuturo sa mga kids. Kung ang mga toddlers naman ang turuan, baka yung mga kids, dahil nadaanan na nila, parang hindi na nila gaanong interested. Sabi ko, let us i-divide natin ito. Yan ang i-pray natin na itong mga toddlers, gawan natin sila ng air-conditioned room, na ang flooring yung malambot, yung parang mga foam na ina-assemble, ang tawag niyan? O rubberized flooring na may mga design. Tapos pwede tayo maglagay ng mga laro-laruan doon. Toddlers, 1 year old hanggang 3 years old, pwede pa natin isama ang 4 hanggang 5. Praise the Lord. 6 hanggang 10, 11 kids na yan. Kasi 12, ibabaptize na yan, mag-join na yan sa mga young people. Tingnan mo. See kung gaano gustong i-preserve ng Diyos ang mga children of God. Ang mga children dito, na mga little children, ayaw ng Diyos na pagbawalan kasi meron din yan silang kaharian ng Diyos. They must be guided, they must be upholded by the teaching of God. Importante yan. Kasi yan man yung pangako ng Diyos kay Abraham. Basahin natin yan. Genesis 17:7 and 8. Praise the Lord. And I will establish my covenant between me and thee, and thy seed after thee in their generations, for an everlasting covenant, to be a God unto thee and to thy seed after thee. And I will give unto thee and to thy seed after thee the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their God. Di ba? To be a God unto thee and to thy seed after thee. Hanggang sa mga maliliit yan. Kaya nung nagkaroon tayo may invitation sa akin na joint birthday celebration ng mga anak nila. Yung isa is 11 years old, yung isa 18 years old. Sabi ko, si Hans, malapit na mag-young people. Bakit?
Mag-11 na nga siya, so hindi tatagal, mag-12 na mababaptize na siya. So may young people na siya. Yun namang isa si Cyril, 18, malapit na maging professional yan. Ilang taon na lang yan sa pag-aaral, professional na yan. So ganun kabilis ang takbo ng ating buhay. Praise the Lord. And all of this, nothing should fall from the hand of God. Kailangan sa lahat ng level ng ating mga kapatiran, mula sa pinakabata hanggang sa katandaan, walang mahulog sa kanila. Lahat po ma-preserve. Para yung covenant ng Diyos na ipopulfill niya, lahat makakaangkin, hindi mawawala. Alam niyo yung mga bata, minsan special mention yan ni Lord Jesus dito sa Bible. Basahin natin. Matthew 11:25. Praise the Lord. At that time, Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Yes. So sa mga bata na maliliit, ito yung magandang punuin ng kaalaman ng Diyos. Ito yung the best moment or time or period for them to be filled with the knowledge and the wisdom of God. Yun, madali silang maturuan ng wastong pagtuturo. Importante talaga ang mga bata mag-guide lagi. Praise the Lord. Mabigyan sila ng guidance. So, yan ang isip ko, Lord. Bigyan mo kami ng pagkakataon na itong mga toddlers na ito mapangalagaan. Kasi minsan, pakalat-kalat na lang sila. Minsan, nandoon sa parents, nagpapasabak, hindi nakaka-concentrate yung mga parents. What if we will put them in a place at the same time they could enjoy with the learning from the Word of God? Para sa ganon, habang palaki ng palaki sila, marami silang matutunan. O tingnan mo nag-perform ngayon, dalawang division, kids and toddlers. Di ba ang ganda tingnan? Praise the Lord. At ito po ay ating i-copy-paste natin ito sa lahat ng kongregasyon. Hindi lang Davao congregation will have this kind of program for the toddlers. Pasa natin ito. Kaya kayo na mga teachers dito sa Davao, ihanda ninyo yung module ninyo para pag mapasa natin ito sa mga churches natin, we have the same modules na pwede nating ipagawa sa kanila sa mga toddlers and also with the kids. Kanina, lumabas ako sa prayer room to take something in my room. Nagmi-meeting na yung mga young people natin. They might be discussing about the coming spiritual retreat or youth camp or whatever they may have spiritual activity for this coming December. Alam nyo, nang nagbisita kami sa Davao Oriental, anong bukang bibig ng mga pastors natin doon? Sabi niya, Pastor Chit, salamat tayo kay Jesus dahil merong youth camp. Dahil dyan, na-preserve yung mga young people. Madali ko silang tawagin. Pag meron akong iutos sa kanila, meron na silang nakatatak na sa isip nila yung unity, yung cooperation, yung collaboration, yung communication. Madali na lang. So hindi na nahihirapan yung mga churches natin. Why? Because most of the performers, at the same time, yung bang in charge sa technical matters, operate ng laptop, operate ng projector, operate ng sound system, most of them are young people. So ibig sabihin yan, na preserve yung kanilang spirituality, they become useful for the work of the ministry. At the same time, pag maging doon sa Kanggusan, isang anak ni Brother Ronald Dungon, malapit na mag-graduate. Anong kurso? Civil engineer. Lapit na. Tapos yung iba doon, tinatanong ko, ikaw anong kurso mo? Most of them, teacher ang kanilang gusto. Kailan lang yung mga bata na yan, mga pa yan, batch pa lang yan nila, Charity, batch pa lang yan nila Leia, batch yan nila
Ngayon, mga young professionals na sila. Na-preserve sila. Ngayon, pag mga anak sila, at least may paglalagyan yung mga anak nila dahil meron tayong program na toddlers. Praise the Lord. Hindi sila mapabayaan. And I-imagine ko na si Aurora. Nakita ko yung lalaki na nagpe-perform dito, yung sinisilip ko, hindi ko makita kasi nandun siya sa sulok. Masaya akong nagtingin sa kanya. Dahil at that age, he was able to perform the group singing or the presentation. Nakakaano na siya, cooperate na siya kahit papaano. Naalala ko, ilang buwan na lang ito si Aurora, itong apo ko. Baka someday, somehow, maging toddler na rin yan. Baka di lang natin mapansin, she will be joining the action, ang tawag niyan? With action ng mga sa mga kanta nila. Dahil sa bilis ng panahon. Tapos yung anak pa ni Sarah, sino yun? Si Esther. Magsabayan yan sila dito. So ibig sabihin yan, itong grupo ni Hans, si Brits, si anak ni Sarah, itong apo ni Sister Iliha, tsaka ito si Bujorn, Jaro pala, Jaro. Malapit na ito sila mag-young people. Ganyan lang yan sila, pero ang edad niya nasa 11 na. Pag switch niyang 12 yan, na yan sila sa young people? They might be joining the choir, whatever. Tapos yung mga dito, toddlers, pasa na yan sila sa kids. Yung mga nagsususo, nakikita natin, yung iba nandito pa sa tiyan, ilang buwan lang, saglit lang, joining the toddlers na yan sila. So, ibig sabihin yan, wala tayong imimiss kahit isa. Kailangan lahat ma-preserve. Praise the Lord. Basa pa, anong meron pa dyan? Basahin natin ang Matthew 18 verse 3. Praise the Lord. And said, Verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Yes, yung little children na laging ini-implo ni Lord Jesus Christ, because these are the tawag yan, ito yung panahon or stage ng tao na maganda turuan. Kasi madali silang makasagap. Madali nilang ma-adapt sa kanilang buhay. Kaya except you humble as a little children, you cannot enter into the kingdom of heaven. Pag yung ipapa-perform mo sa kanila, mayroong teacher lang dyan sa harapan na mag-guide sa kanila, susunod lang yan sila. Praise the Lord. So, ganun ang gusto ni Lord Jesus Christ sa buhay natin. Basa pa. First, bakit the best talaga i-train itong mga toddlers na yan hanggang maging lalaki na sila. 1 Peter 2:1 and 2. Praise the Lord. Wherefore, laying aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings, as newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Yes, dyan sa mga toddlers na yan, newborn babes, kumbaga pa, nandyan yung desire nila, the sincere milk of the word. Yun yung magandang ori o magandang pagkakataon na sila ay pakainin ng salita ng Diyos. Mas magaling pa yan sila sa atin mamaya mag-preach. Mas magaling pa yan sila mamaya sa atin mag-memory verse. Mas magaling pa yan sila mamaya mag-relate ng Bible stories. Diba? Darating ang panahon. Kaya sabi ko, Lord Jesus, salamat naman. Ginamit mo yung nag-suggest kay Sister Emma. Ginamit Sister Emma na mag-brought out nung gabi ng Friday. Kaya nag-appoint kagad ako ng teacher na mag-handle sa mga toddlers. And it was Joanna who was the first one to handle it. Kasi may mga background ito sila sa mga, marami tayong teachers dito. Praise the Lord. Si Amor. Marami mga teachers na mga kabataan dito. At kahit hindi sila mga teachers, yung mga young people natin, they could also able to handle the toddlers. Kaya yan ang kagandahan sa guidance ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi na yan sila mag-separate.
Kaya nung tinitingnan ko si Hans at saka si Cyril, sayang-saya ng mga magulang kasi nagsalita sila doon sa harapan. Sabi niyang mama at saka papa, salamat ako kay Lord Jesus dahil yung mga bata ko lumaki sa salita ng Diyos. Talagang nandyan yung pagtulong nila sa mga magulang, nandyan yung kabaitan nila sa buhay nila. Masaya-masaya. Sabi ko, Lord, salamat po. Kaya kailangan mapangalagaan talaga itong mga kabataan. Si Sabrina, sino pa yung Cyril, yung batch niya. Sino pa yung batch niya? Ito, Charlene, yan. Si Charlene, parang maturity na kasi matangkad. Tsaka lahat, hindi lang natin napansin yan. Kaya we have to train them. Basa. Proverbs 22 verse 6. Praise the Lord. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Yes. Si Cathy, yung anak niya na maliit, dala-dala niya. Ilan taon yung Kat? 2 years old, toddler. Kaninang umaga, meron nang naghawak-hawak sa kanyang kamay na parang friends na sila. Sino ba yung nakita ko na maliitin na lalaki? Na naglaro-laro na sila. Sabi ko, praise the Lord. At least ma-familiarize niya yung mga bata dito. Pagdating ng panahon, nandito si Cathy at magsimba, may paglalagay yung anak niya na hindi maging wasted yung stay ng anak niya dahil siya nakaka-concentrate. Yung anak niya naman nagle-learning. Di ang laking niyan, impact yan. Kaya nalaala ko tuloy yung Madsayap congregation. Kasi pag na-establish na ito, bawat churches meron na talagang bukod na room designed sa mga toddlers. Praise the Lord. Para maano talaga sila, ma-mold talaga sila sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung ginawa ni Abraham. Basahin natin. Deuteronomy 4 verse 9. Praise the Lord. Only take heed to thyself and keep thy soul diligently, lest thou forget the things which thine eyes have seen, and lest they depart from thy heart all the days of thy life, but teach them thy sons and thy sons' sons. Yes, hanggang sa apo. Pag sinabing apo, that is toddlers. Praise the Lord. Maliliit pa yan sila. Kaya tuduan sila. Kasi nagsimula ang pagliligtas sa mga anak ng Diyos from a child. Maliit ka pa. Kung maliit ka pa, hindi ka naturuan sa kaligtasan. What kind of learning do you have when you were a child? Kung wala, ayan din yung madadala mo paglaki mo. Pero kung from a child, yung salvation na tutunan mo na from the Holy Scripture, di ang ganda. Basa last verse, 2 Timothy 3:15. Praise the Lord. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Yeah. You see, from a child thou hast known the holy scriptures. Paano mangyari yan if nobody will teach them the holy scripture? Okay, we should have the toddlers level sa ating pag-handle sa Word of God para sa kanila, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. So, turuan sila sa wastong pamamaraan ng katotohanan at kaligtasan. Praise the Lord. Kaya i-pray natin ito kasi nadadama ko that this is the leading of our Lord Jesus Christ, not only here in Davao congregation, but this should be done to all churches of the International Holy Place International Ministry para talaga ma-preserve talaga ang mga anak. Punta kayo ng Madsayap, naku, dami talagang mga bata doon na mga bagong silang at bagong maglakad, bago pa magtakbo-takbo. Dami. So kung mabigyan natin ito ng guidance,
mapagkalooban. Merong ano doon sa Pansayap, may isang area doon na parang terminal ng van. I-develop na lang nila yon. Close nila. Lagyan nila ng flooring na foam o yung rubberized. Basta i-copy-paste natin kung ano yung i-establish ni Lord Jesus sa atin, dalhin natin to sa mga branches. Praise the Lord. So, importante yan. So, salamat ako kay Lord Jesus dahil nag-sacrifice ang mga magulang na pumunta dito na together with their children. So, dapat bigyan natin sila ng space or place for the kingdom of God para sa kaharian ng Diyos. Praise the Lord. So, kaya kayo na mga mag-aasawa pa at mga anak someday, huwag na kayo mag-alala. God will take care of your children on the future. Hindi yan mapapabayaan. Gusto talaga ni Lord Jesus Christ ma-secure lahat ng mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Tayo po ang lahat.